Magandang gabi po sa bawat isa. Again, we welcome you sa ating pong prayer meeting. It's March 9, Merkules po muli. At sinama-sama po tayo ng Panginoon sa mainit na panahon na ito, na tayo'y ang ating spiritual na buhay ay laging maging mainit rin sa ating Panginoon. Salamat po at ikaw'y nandyan upang mag-aral, lumalim sa salita po ng Panginoon. At mamaya, mananalangin po tayo, pero bago yon, tayo po'y mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Sige po, if you have your Bible, buksan po natin ito sa bagong tipan on the book of Matthew. Matthew chapter 20, verse 29 after verse 34. Matthew 20, verse 29 after verse 34. As Jesus and his disciples were leaving Jericho, a large crowd followed him. Two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, "Lord, Son of David, have mercy on us." The crowd rebuked them and told them to be quiet, but they shouted all the more, "Lord, Son of David, have mercy on us." On verse 32, Jesus stopped and called them. "What do you want me to do for you?" he asked. "Lord," they answered, "we want our sight." Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately, they received their sight and followed him. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y manalangin. Taas po natin ang ating dalawang kamay at lumapit po tayo sa Panginoon. Amang Banal, salamat sa pagkakataon na ito na huminto kami sa aming mga routine, sa aming mga ginagawa sa bahay, trabaho, pag-aaral, anuman ito. Salamat at nandito ka sa amin ngayong gabi. It's our prayer meeting, Panginoon. Basbasan mo ang iyong salita ngayong gabi. Hawiin mo ang mga gumugulo sa aming mga isipan. Palitan mo ang pagod ng kalakasan mo. Hayaan mo ang iyong banal mong spirito ang patuloy na magsalita sa amin. Dahil sa iyo, Panginoon, ikaw ang dahilan ng buhay. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Sa pangalan mo, Jesus, ang lahat po tayo magsabing, Amen. 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 Thank you, Lord. Okay. Our topic for this evening, sa Merkules na ito, ay pinamagatang, "What do you want me to do for you?" Ano ang gusto mo na gawin ko sa iyo? Sabi ng Panginoon. Ano ang gusto mo na gawin ko sa iyo? Now, dito rin po ay makikita natin na muling kasama ng Panginoon ang mga alagad at they were leaving Jericho at makikita po natin ang isang makapal na tao na sumusunod muli sa Panginoon. Madalas ko po sabihin, ang Panginoon ay para talagang pinagkakaguluhan nung siya'y umiikot sa kanyang ministeryo. Kasama niya ang kanyang mga alagad, gayon din ang makapal na tao. Bago po siya kumilos at gumawa ng himala, lagi po niyang ginagawa, nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Again, kung gusto mo ng himala, bago ang himala, balikan mo ang salita ng Diyos. Makinig ka, sumunod ka sa salita ng Panginoon, sapagkat nandoon ang sikreto ng himala ng Diyos. So, habang naglalakad siya kasama ng kanyang mga alagad, kasama ng makapal na tao na sumusunod sa Panginoon, sa verse 30, may dalawang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at napakinggan nila na ang Panginoong Jesus ay dadaan kung nasaan sila. So, they were excited. Siguro, tahimik pa dahil malayo ang Panginoon. Pero habang lumalapit, napapakinggan nila, lumalapit, umiingay, mga yabag ng mga paa, yung mga salita ng mga tao na nadidinig nila. Hanggang sa lumakas at alam nila na nandun na ang Panginoon. At sabi po sa verse 30, so sumigaw sila, "Lord, Panginoon, anak ni David, mahabag ka sa amin." Again, kung nakikinig kayo ng linggo, bakit may Son of David ang ating Panginoong Jesus? Dahil yung bloodline, yung linya ng Panginoon ay nandoon sa dugo ni David. Kaya kung ititrace mo yon, siya'y anak ni David, ang ating Panginoong Jesus. Now, sabi dito, mahabag ka sa akin.
Mahabag ka sa amin. So, ang kalooban po ng Panginoon, hindi natin talaga pwedeng pilitin ang gusto natin eh. Ang gusto natin, minsan, madalas po, pinipilit natin. Naway, paglapit po pala natin sa Panginoon, dapat po, Lord, mahabag ka sa amin. Lord, maawa ka sa amin. Lord, tulungan mo kami. So, hindi po tayo ang nagmamaneho ng ating buhay, kundi ang ating Panginoon. May nagtanim, may nagdilig. Pero prerogative pa rin ng Panginoon kung ito'y bubuhayin o paparamihin o hindi. So, nasa Diyos. Nasa Diyos ang lahat. Kaya, we always ask the Lord, Lord, mahabag ka sa amin. Okay? So, sabihin mo nga sa iyong katabi, lagi mong sabihin, Panginoon, mahabag ka sa amin. Sapagkat, kahit anong kaya nating gawin, malibang tulungan tayo ng Diyos, malibang mahabag ang Diyos sa atin, ay wala pong mangyayari. Kaya, sumigaw sila, Panginoon, anak ni David, mahabag ka sa amin. Now, in verse 31, the crowd rebuked them. So, andun ng crowd, andun ng maraming siguro rin naghihintay sa Panginoon at maraming makapal na tao, andun ang mga alagad, andun ang Panginoon. At dahil siguro gusto nung iba ay tahimik lang na naghihintay, nirebuke nila, Uy, tumahimik ka, be quiet. Pero imbis na tumahimik, lalo siyang sumigaw. Lalo nung dalawang sumigaw, Lord, Son of David, have mercy on us. Mahabag ka sa amin. Mahabag ka sa amin. Sigaw sila ng sigaw. Now, I like verse 32. Ano nangyari sa verse 32? Jesus stopped. Siguro iisipin mo, mapapakinggan pa ba ako ng Panginoon sa aking panalangin? Ilang milyon o ilang bilyon ang nananalangin? Now, what I like, yung salitang Jesus stopped. Siya po'y Diyos. Kaya niya makipag-communicate sa milyon, sa bilyong tao sabay-sabay. Minsan siguro may kakausap siyo, 1, 2, 3 tao sabay-sabay. Ang hirap yun. Ang hirap sagutin lahat yun. Pero ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kahit milyon o bilyon ang mananalangin sa Kanya. At sabi nga sa verse 32, huminto ang Panginoon. Sa langit siguro ang Diyos. At kung mananalangin ka, ang Diyos ay hihinto. Ibig sabihin, ang Diyos ay makikinig sa iyong dalangin, sa iyong pangangailangan. Kaya wag na sana po tayong magtampo sa Diyos kung hanggang ngayon ay hindi pa natin nakakamtan ng kasagutan. Wag sana po tayong magalit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay humihinto pagkailangan natin siya. Amen. So, ano nangyari? Paghinto niya doon sa 2 bulag, ang sabi po ng Panginoon ng topic natin ngayong gabi, what do you want me to do for you? Ano ang gusto nyo na gawin ko sa inyo? Lagi kong katanungan dito, hindi kaya nalaman ng Panginoon na yung kausap niya ng bulag? Alam ko pagka may katabi ka, may nakita kang bulag, alam mo agad bulag. Pero bakit pa kailangan itanong ng Panginoon kung ano ang ibig nila? Kaya ang sagot nila, Lord, they answered in verse 33, we want our sight. Gusto namin ng aming paningin. Mahirap maging bulag, madilim lagi. Malungkot ang maging bulag, pero ang lakas ng pakiramdam nila. Kaya sabi nila, Lord, gusto naming makakita. Now, ang ibig lamang pong sabihin ng Panginoong Jesus dito, bakit niya tinanong, what do you want me to do for you? Ang gusto ng Diyos, He want you and me to be specific sa ating mga panalangin. Kung may bayarin ka, sabihin mo ang amount. Be specific nila, Lord, tulungan mo ako sa bayarin. Sabihin mo ng amount. Kung ikaw nag-a-apply ng trabaho, sabihin mo ng kumpanya. Sabihin mo ng mga tao, kung may kagalit ka, may kaaway ka, sabihin mo ng pangalan sa Panginoon, naway magkasundo kayo. Now, kung in love ka, sabihin mo rin sa Diyos na nai-in love ka sa taong yun. Be specific. Sapagkat ayaw ng Panginoon, gusto niyang madinig. Kahit alam niya po ang ating pangangailangan, gusto niyang madinig na sasabihin natin na ang very specific ang ating pangangailangan. Kaya, ang maganda po dito, nagpapaalala ang Panginoon, sabihin nyo ang kabigatan nyo. Sabihin nyo ang inyong kahilingan, gusto niyang madinig yun. Kaya sinabi ng 2 bulag, Lord,
gusto naming makakita. Kaya, in verse 34, dahil ang sigaw nila, Panginoon, mahabag ka, anak ni David, mahabag ka sa amin. Now, ang maganda sa verse 34, in 32, Jesus stopped sa verse 34, sabi dito, Jesus had compassion on them. Nahabag ang Panginoon. Yung panalangin nila, yung sigaw nilang mahabag ka, nahabag ang Panginoon. Kaya ngayon sitwasyon na mataas ang gasolina, magtataas ang bilihin, nagkakagulo sa ibang bansa, hindi natin alam kung magkakaroon pa ng panibagong COVID. We don't know. Pero ang dalangin po natin, ang dapat po nating dalangin, Panginoon, mahabag ka sa amin. Panginoon, kung hindi mo kami matutulungan, walang mangyayari sa amin. Kahit masipag kami, kahit madiskarte kami, kahit mayaman kami, kahit okay ang aming pangangatawan, okay ang aming kalusugan, kung hindi mahahabag, kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon, kaibigan, kapatid, kababayan, wala pong mangyayari. Kaya ang maganda dito, Jesus had compassion on them and He touched their eyes, yung dalawang bulag, at ang maganda po, immediately, hindi after a day, after a week, after a month, or after a year, immediately, agad-agad, sabi po ng Bible, nakakita yung dalawang bulag. Again, kung maniniwala ka at sasabihin mo ang Panginoon sa iyong pangangailangan na very specific very specific, sasabihin mo lahat, specific, very specific, at susunod ka sa Kanya and you follow Him, sabi po dito, immediately God will answer your needs. Wow! Kapatid, kaibigan, kababayan, hindi po tayo lumalapit sa isa lamang Diyos ng reliyon, sa isa lamang bulag o patay na Diyos. Ang nilalapitan po natin ay isang makapangyarihang Diyos. Sabi nga po ng Bible, is there anything too hard for me? May mahirap ba sa Diyos? Siguro sa iyo, sa akin, ang daming mahirap, ang dami nating hindi kayang gawin. Pero sa Diyos, kaibigan, kaya po niya ang lahat. Kaya again, kung lalapit ka sa Panginoon, kung meron kang mga prayer request, dapat po, wag pala natin sabihin unspoken request, no? Kasi kung very personal, kaya unspoken. Pero kung talagang sasabihin mo, lalo kung nag-iisa ka, be specific, Lord. Kung meron kang check-up, Lord, itong aking ipapa-check up na ito, be specific. Dahil alam po natin, ang kailangan talaga natin ay habag ng Panginoon. Again, ibabalik ko po ng tanong ng ating topic sa inyo. What do you want me to do for you? Harap-harapan ka na sa Panginoon ngayong gabi at ang tanong niya, anak, ano ang ibig mo gagawin ko sa iyo? Alam mo yon. At kung mahahabag ang Diyos sa atin, sasagutin po tayo ng Panginoon. Amen. Wow. Gustong-gusto ko po ay yung mga taong kahit may mga problema, may mga pagsubok ang buhay, ang nasa bibig, kakayanin ko to. Dahil kasama ko ang Panginoon. Dahil maahabag ang Panginoon sa atin. Maahabag, maaawa ang Panginoon sa atin. At tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Now, mamayang gabi, bago ka matulog, sabihin mo lahat yan. Be very specific. Pahabad mo sa salita ng Diyos. Again, huwag ka lang pong manalangin. Samahan mo ng pagbubukas ng salita ng Diyos. There's power in the Word of God. Pag pinagsama po nyo ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, nako, I'm telling you, para yung atomic bomb na biglang sasabog at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Sige po, tayo po'y mananalangin. Let's lift our hands. Taas pumpun natin ang ating kamay. Huwag kang mahiya. Sabi nga ng iba, basta ba't ka laging nagpapataas ng kamay? Because it is a symbol of surrender. It's a symbol na malibang mahabag ang Diyos, walang mangyayari. Let's lift our hands toward heaven. Lord, salamat
sa gabing ito na muli kang nagpaalala na ika'y Diyos na mahabagin. Marami kaming pangangailangan, halos ang pagsubok, ang problema ay hindi nawawala. Pero ang pinakamaganda, hindi ka rin nawawalang tulungan kami. Lagi kang nandyan para palakasin kami, ingatan kami, bigyan kami ng kagalingan, i-provide ang aming mga pangangailangan, ayusin ang aming mga sirang relasyon, dahil ikaw, Panginoon, ang aming lamang kailangan. Lord, I pray for these people you are watching right now, your live stream. Ang iba'y malapit, ang iba'y malayo, pero hindi maikli ang iyong kamay para abutin sila. Katulad ng itinanong mo sa 2 bulag, ano ang kailangan na gagawin mo sa kanila? Lord, help us to be very, very specific sa aming kailangan sa iyo. Sapagkat gustong-gusto mong madinig, kahit alam mo ang aming kailangan, gustong-gusto mong madinig sa aming mga bibig na kailangan ka namin. Katulad ng 2 bulag, ang sigaw, Panginoon, mahabag ka sa amin. Tulungan mo kami. At dahil nahabag ka at mahabagin kang Diyos, alam namin na kailanman hindi mo kami iiwan o pababayaan. Tuloy mong hawakan ang mga nasa banig ng karamdaman at tanggapin nila right now ang kagalingan na nagmumula sa iyo, ang mga may mga bayarin. Ayusin mo ang aming isipan kung paano ito mabayadan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga may sirang relasyon. Ayusin mo ito. Naway ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng nagpapatawad ay magpatawaran ang bawat isa. Salamat sa bawat simbahan na patuloy na nangangaral ng iyong salita. Naway marami pa kaming masabihan, hindi ng masasamang balita, kundi ng mga mabuting balita ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hawakan mo ang aming iisang bansang Pilipinas. Hawakan mo ito, Panginoon. Palapit ng papalapit na ang aming eleksyon. At patuloy mo kaming kausapin. Naniniwala kami on the last days, may plano ka sa aming bansa. Kahit tawag sa amin ay third nation, naniniwala kami kung ang Diyos na mahabagin ay mahahabag sa amin. Kahit krisis, patuloy na aangat ang iyong bansang Pilipinas. Hawakan mo ang bawat Kristiyano. Naway hindi sila mahiya sa kanilang pananampalataya, sa kanilang kaibigan, sa kanilang barkada, sa kanilang trabaho, Panginoon. Ipangaral nila na ang Panginoon namin ay napakabuti. Hawakan mo kami ngayong gabi sa aming pang mga gagawin hanggang sa aming pagpapahinga mamayang gabi. Alam namin na bukas ay muli mo kaming gigisingin. Bibigyan ng lakas dahil ikaw ang aming Panginoon. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang papuri at ang pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Salamat po. Ako po ay laging magpapasalamat sa inyo na lagi ka pong nandyan. Despite na may kasabay tayong mga balita, may kasabay tayong mga nagluluto. Ang daming iba'y nagpapahinga na. Ang dami po nating kasabay, pero nandiyan ka pa rin. Kahit ilang minuto lamang ay nagsasama-sama po tayong mag-aral ang salita po ng Panginoon. Again, you write any comment, whatever gusto po niyong sabihin, kung paano ang live stream na ito ay nagagamit sa inyo. Gayun din, kung meron kang prayer request, huwag po niyong kalimutang na isulat yan. Dahil Wednesday po ngayon, maraming mananalangin, maraming titingin sa comment mo, sa iyong mga panalangin, at ilalapit yan sa paanan ng Panginoon. Again, I'm Pastor James Lagasca, and you are watching the live stream of Light of Life Phosphor Church. Again and again, the Lord loves you, and the Lord cares for you. Magandang gabi po. The Lord bless.